Ang saya bumalik sa pagkabata. Tanging saya lamang ang inaalala. Walang problemang pinapasan, walang bigat na nararamdaman. Ngunit nagbago ang lahat. Hello ma'am, is this Miss Gaia? Ako nga po. Bakit po? This is Dr. Torda. Gusto ko lamang po sabihin sa inyo na positibo po ang resulta ng iyong pregnancy test. Hindi pwede to. Bata ako pa. Marami pa akong gustong gawin. Paano ko to sabihin sa mga magulang ko? Hanggang 19 anyos ay nagbubuntis na o kaya po naman ay isa ng ina. Taas ng teenage pregnancy sa bansa. Ayon na may edad 15 hanggang 19, ang buntis o nakapanganak na. 8,000 na 18 anyos pababa ang nabubuntis kada taon. Ay ang dumaraming bilang ng mga nagbubuntis na mga nasa edad 10 hanggang 14 na taong gulang. Daan kada araw o nasa 20 kada oras ang nanganganak ng nasa edad 19 pababa. Ang teenage pregnancy o maagang pagbubuntis ay isang sitwasyon na kadalasang kinakaharap ng mga kabataan ngayon. Ito rin ay tumutukoy sa mga kababailang may edad na 10 hanggang 11 na mas mababa sa 20 anyos at nakakaranas ng pagbubuntis. Para sa iba, ang edad na ito ay ang panahon para sa pagtuklas, paghubog at pag-unawa sa kanilang mga sarili bilang isang tao. At syempre, pumapasok rin dito ang pag-iisip ng kanilang mga pangarap. Ngunit, sa paglaganap ng isyong ito, marami sa kanila ang humaharap sa mga pagsubok na humahadlang sa pangarap na kanilang kinakamit. Ang maagang pagbubuntis ay maaari ring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ng nanay at ng bata. Tulad na lamang ng pagkakaroon ng premature baby o maagang panganak. At high blood pressure, kasama na ang mga komplikasyon nito. Ayon sa 2022 National Demographic and Health Survey o NDHS na isinagawa ng Philippine Statistics Authority, bumaba na ang bilang ng mga kabataang may gulang na 15 hanggang 19 na nakakaranas ng maagang pagbubuntis kumpara noong 2017 na umabot ng 8.4% at 5.4% naman noong 2022. Pinakita rin dito na 13.3% na kabilang sa mga buntis ay 19 na gulang, 5.9% ay 18 gulang at 5.6% 17 gulang. Masasabi na maganda ang kinalabasan ng pagbaba sa porsyento ng mga kabataang nakakaranas ng maagang pagbubuntis. Ngunit kung titignan, lumalaganap pa rin ang isyong ito. Ayon din sa Plan International, isang organisasyon na nagsusulong sa karapatan ng kabataan at kababaihan. Kadalasan lumalaganap ang maagang pagbubuntis sa mga lugar kung saan nakakaranas ng kahirapan. Dahil dito, ang aming pangkat-anim ay nag-imbita ng 2 pwedeng linya ng panayam tungkol sa kanilang karanasan sa maagang pagbubuntis. Ito ay aming tinuunan ng pansin upang makita ang isyong kalusugan, isyong sosyal at isyong pang-ekonomiya na kaugnay nito. Nais din namin makita ang pagkakaiba o pagtutulad ng mga karanasan ng aming mga kapanayam. Magandang araw po. Pumapayag ko po ba mahingian ng pareha para sa video ito? Opo. Magandang araw po. Pumapayag po ba kayong mahingian ng pareha para sa video ito? Yes po. Bago po tayo magsimula, ano po ang iyong pangalan, edad at tinitirahan sa kasalukuyan? Lea Santos po, 20 years, nakatira sa Katamaan Street, Tondo, Manila. Maaari ko po bang tanungin kung ilang taon po kayo nung una kayo nagbuntis? 19. Bago po tayo mag-umpisa, ano po ang pangalan nyo, edad at saan po kayo nakatira sa kasalukuyan? Ryan Indolo Santos, 17 years old,
una mong ginawa o inisip nung nalaman mong ikaw ay nagdadalang tao? Una kong ginawa, sinabi ko muna sa asawa ko. Tapos sinabi namin sa parents namin. Iniisip din namin kung mabibigyan ba namin ng magandang buhay yung bata. Ano ang una mong ginawa o inisip nung nalaman mong ikaw ay nagdadalang tao? Nag-ingat, syempre, kasi nalaman kong pregi ako. And then, sinabi ko din sa magulang ko. Anong naging pahayag ng iyong mga kaibigan o kakilala nung nalaman nilang ikaw ay nabuntis? Yung iba nagalit, yung iba masaya. Ano naman ang naging reaksyon ng ama ng bata nung nalaman na nabuntis ka? Masaya kasi magkakaroon kami ng sariling pamilya. Pero may naramdaman din siyang takot kasi baka hindi niya kayang anuhin yung responsibilidad niya bilang ama. Ano ang naging pahayag ng iyong mga kaibigan o kakilala nung nalaman nilang ikaw ay buntis? Siyempre maraming nagpayo, may mga nagalit. Paano mo naman sinabi sa magulang mo ang sitwasyon mo? Nung nalaman ka na pregi ako, sinabi ko agad sa parents ko yun kasi parents ko lang din naman makakatulong dun. Nagalit din, syempre. Naiyak. Ate, napagplanuhan niyo po ba na magkaroon na ng pamilya? Hindi po. Kumbaga, biglaan lang po siya. Binigay ni God. Ate, napagplanuhan niyo po ba na magkaroon na ng pamilya? Oo, mali kasi masyado pang maaga pero planado. Ang mga paghihirap na hinarap mo noong ikaw ay nagdadalang tao hanggang sa pagsilang ng iyong anak? Paghihirap, yung 9 na buwan siyang nasa tiyan ko, tas yung walang tutulong sa amin na parents, kumbaga, para matulungan ako. Ano naman ang ginawa mo para masolusyonan ang mga paghihirap na pinagdaanan mo? Siyempre, lumapit na po ako sa parents ko para kahit konti matulungan niya kami para maano naman yung baby ko para may katuwang kami. Ano ang mga paghihirap na hinarap mo noong ikaw ay nagdadalang tao hanggang sa pagsilang ng iyong anak? Una, syempre, para kung saan ka hanap ng mga needs ng baby mo, tas sa pag-aalaga na din. Mahirap mag-alaga, lalo na sa edad mo, bata pa. Ano naman ang ginawa mo para masolusyonan ang mga paghihirap na pinagdaanan mo? Nagsabi agad ako sa parents ko, isa na rin sa mga tigagabay ko. Para kapag may hindi pa ako alam, nandyan sila para gabayan ako. Ayun siguro yung isa rin sa na nasolusyonan ko. Ano mo na itataguyod ang pag-aalaga mo sa iyong anak? Sa pagtulong po ng parents, Meron ka bang ibang pinagkakaabalahan sa habang nag-aalaga ka ng anak mo? wala. Naka-stay in lang din po sa bahay. Ano mo na itaguyod ang pag-aalaga mo sa iyong anak? Hindi na ako nahihirapan mag-alaga kasi nga sabi ko, may tigagabay naman ako. May nagtuturo sa akin kung paano mag-alaga. Hindi na ako nahihirapan. Meron ka bang ibang pinag-aabalahan habang nag-aalaga ka ng anak mo? Wala naman po, nasa bahay lang ako kaya hindi na rin ako nahihirapan mag-alaga. Yung nakaraan, ano masasabi mo sa yung mga pinagdaan? Pagod, hirap, sakripisyo at saka malaking responsibilidad. Ano masasabi mo sa mga kabataan na sa edad 19 pababa tungkol sa isyong ito? Huwag muna silang magmadali. Huwag muna nilang madaliin. Enjoyin muna nila yung pagkadalaga nila. Huwag muna nila kasi bata pa sila. Marami pa silang mararating. Yung mga nakaraan, ano masasabi mo sa yung mga pinagdaanan? Una, syempre mahirap. Sa edad ko to, nagka-responsibilidad agad ako. Hindi ko na nagagawa yung mga bagay na gusto kong gawin. Ano masasabi sa mga kabataan na sa edad 19 pababa tungkol sa isyong ito? Huwag gayahin hanggat may nagpapaaral, mag-aaral lang. Enjoy nila yung pagkadalaga nila. Pagkatapos ng aming pakikipagpanayam, aking napagtanto na ayun nga, dapat kaya rin nating buhatin ang ating mga sarili sa panahon na tayo ay naghihirap. Dahil sa matagal na panahon, sarili lang din natin ang meron tayo. Makikita natin na hindi naman palaging nandyan ang ating mga magulang.
Ang sumatibong ito ay nagdulot sa akin makita ang isyu sa perspektibo ng henerasyon ng aking kinabibilangan. Bilang isang anak na bunga rin ng maagang pagbubuntis, ako ay familiar sa mga negatibong dulot nito hindi lamang sa mga magulang ng bata, kundi pati na rin sa bata mismo. Totoo na hindi lahat ng sitwasyon ay nagiging mahirap, tulad na lamang sa mga aming nakapanayam kung saan pareho silang suportado ng mga magulang. Pero hindi ibig sabihin ito tama ang sitwasyon. Ayon sa kanilang mga sagot, pareho silang hindi na nakapaglaan ng atensyon sa kanilang edukasyon, na nagdulot sa kawalan ng pag-asa makawala sa kahirapan. Kadalasan sa kababaihan na maaga nagbuntis ay persahang napipigilan abutin ang kanilang mga pangarap. Kaya ang aral na aking nakuha rito ay huwag magpadalos-dalos sa pagkakaroon ng pamilya. Hindi lamang para sa aking sariling kapakanan, kundi para na rin sa mga bata. Pagkatapos kong malaman ang kanilang kwento, napakarami ko pang natutunan tungkol sa isyong ito. Maraming bagay ang kailangan mong isakripisyo kapag nagkaroon ka ng anak. Hindi biro ang magkaroon ng anak. Paano pa kaya kapag nabuntis ka ng maaga? Makaapekto ito sa edukasyon nito dahil hindi basta-bastang maipagsasabay ang pag-aalaga ng anak at pag-aaral. Maaari ring hindi na nila makamit ang kanilang mga pangarap sa edukasyon dahil kailangan ng pangtustos sa mga pangailangan ng bata. Kaya naman, mahalaga na matutunan ang sex education. Habang pinapakinggan ang mga kapanayam ukol sa kanilang karanasan ay mas napagtanto kung kailangan pala talagang maglaan ng oras upang kilalanin ng mas mabuti ang sarili. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pagmumuni sa nakagawian, mas malalaman natin ang ating mga gawin nitong mga nakaraang araw. At dahil doon, mas makakapag-isip tayo at maaalis natin ang mga aktibidad at ugali na hindi natin gusto. Ito ay humahantong upang mabawasan ang ating mga pabigla-bigla na mga desisyon. Base sa aking nahinuha mula sa aming mga nakapanayam, dapat pahalagahan natin ang mga taong malapit sa ating buhay, lalo na ang ating mga magulang. Dahil sa oras ng kahirapan, tulad na lamang ng maagang pagbubuntis, ay nariyan sila para sa atin. Pagtapos namin kausapin ng aming nakapanayam, natutunan ko na kailangan nating planuhin ang mga mahalagang pangyayari sa buhay, lalo na't ito ay magiging sanhi ng ating paghihirap sa inaharap. Bilang isang kabataan, palagi tayong pinapaalalahanan ng ating mga magulang na sa bawat pagdesisyon at ating pagkilos ay dapat nating pinag-iisipan. Pag-isipan Na Mabuti Buntis ay hindi. madali.